Gomburza. Pamilyar yung pangalan, di ba? Pero alam ba natin talaga kung gaano kalalim ang kwento sa likod nito? Yan ang babalikan natin ngayon, ang kwento ng mga martir na nagsindi sa apoy na gumising sa isang buong bansa. Kasi parang isipin, no, paano nangyari na ang kamatayan lang ng 3 pari, yun pa yung naging dahilan para sumiklab ang isang buong revolusyon? Yan yung malaking tanong na susubukan nating sagutin. Okay, so picture this. Bagong Bayan, Pebrero 17, 1872. Ramdam mo yung tensyon sa hangin, yung buong bayan halos hindi humihinga habang pinapanood yung 3 paring Pilipino na haharap sa garrote. Ang goal talaga dito ay para takutin ang lahat. So para masundan natin yung buong kwento, ito yung mga dadaanan natin. Titingnan natin kung ano yung naging mitsa ng himagsikan, yung laban nila para sa karapatan, paano sila na-frame up sa Cavite, kikilalanin natin sila isa-isa, at siyempre, yung pinakamahalaga, yung pamana na iniwan nila. Sige, simulan na natin. Part 1, ang mitsa ng himagsikan. Paano ba talaga nagsimula ang lahat? Dito natin uumpisahan yung paghimay sa buong storya. Pero, bago pa man yung bitay at mga akusasyon, ano ba talaga ang pinag-uugatan ng lahat? Well, hindi to nagsimula sa isang madugong pag-aalsa, ha? Nagsimula to sa isang laban para sa karapatan at pagkakapantay-pantay. At nasa puso ng laban na to yung tinatawag na secularization movement. Ano to? Simple lang, egentlig. Gusto ng mga paring Pilipino, sila yung mga seculars, na sila na yung mamahala sa sarili nilang mga parokya. Kasi nung panahong yon, hawak yan ng mga prailing Espanyol, yung mga regulars. So heto yung dalawang kampo. Sa isang banda, andyan yung mga paring regular, mga praile galing Espanya. Hawak nila yung mga pinakamayayamang parokya, so kontrolado nila hindi lang yung simbahan, kundi pati yung pera at kapangyarihan. Sa kabilang banda, yung mga paring sekular, mga Pilipino. Ang gusto lang naman nila yung karapatang mamuno sa sarili nilang bayan. Ang laki ng diferensya, no? At dito nagkakatalo kasi para sa mga Espanyol, itong hiling para sa pantay na karapatan, hindi ito simpleng pakiusap pa. Para sa kanila, isa na itong rebelyon, isang paghamon sa kapangyarihan nila. So, delikado na yung ginagawa nila sa mata ng mga Kastila. So kung tinitingnan ka na bilang rebelde, anong kasunod? Siyempre, hahanapan ka ng butas. At yan mismo yung nangyari. Dito na tayo sa pangatlong bahagi, kung paano sila nalagay sa isang bitag. Ang bitag ng Cavite. May nangyaring isang maliit na pag-aalsa sa Cavite, yung tinatawag na Cavite Mutiny. Mga trabahador lang sa arsenal yon, pero para sa mga kaaway ng Gomburza, perfect! Ito na yung pagkakataon nila. Ito yung excuse na matagal na nilang hinihintay para maipahamak yung 3 pare. At grabe, ang bilis ng mga sumunod na pangyayari. Bigla na lang ang akusasyon, sila daw ang Gomburza, yung mga mastermind. Tapos yung ebidensya, naku wala, halos gawa-gawa lang lahat. At yung trial, mabilisan lang, parang pro forma na lang. At syempre, yung verdict, kamatayan sa garrote. So lampas sa mga pangyayari, sa mga akusasyon, sino ba talaga yung 3 to? Kilalanin natin sila, hindi bilang mga simbolo, kundi bilang mga tao. Ito yung 3 muka ng sakripisyo. Unahin natin si Padre Mariano Gomez. Siya yung pinakamatanda sa kanila, 73 years old. At alam mo, sa kabila ng lahat, napakakalmado niya. Tinanggap niya yung kapalaran niya ng buong buo. Sabi pa nga niya, alam kong walang isang dahon ang nalalaglag sa puno nang walang pahintulot ng may kapal. Wow, di ba? Sunod si Padre Jacinto Zamora. At dito, grabe ang tragic ng kwento niya. Isipin mo na frame up siya dahil sa isang invitation sa laro ng baraha. May nakasulat kasing polvora at balas na ang ibig sabihin lang pala ay pera para sa pustahan, pero ginawa itong ebidensya na sangkot siya sa rebelyon. At dahil doon, sa sobrang bigat siguro, sinasabing na wala na siya sa sarili bago pa man siya bitayin. At syempre, si Padre Jose Burgos, siya yung pinakabata, yung utak ng kilusan. Hanggang sa dulo, palaban siya, sumisigaw siya, wala akong kasalanan. Pero pakinggan niyo yung sagot sa kanya ng isang praile, nakakakilabot. Kahit si Kristo ay walang kasalanan. Parang sinasabi na, wala ka ng pag-asa.
Akala ng mga Espanyol, tapos na ang kwento. Pero yung kamatayan nila, yun pala ang simula ng lahat. Dito na natin pag-uusapan yung pinakamahalaga sa lahat, ang pamana ng Gomburza. So yung eksena sa Bagumbayan, di ba? Ang inaasahan ng mga Espanyol, matatakot yung mga tao. Pero hindi, walang nag-celebrate. Instead, libo-libong Pilipino yung sabay-sabay na lumuhod in silence. Yung act of fear na plinano nila, naging isang malakas na act of protest. At alam niyo ba kung sino yung isa sa mga nakasaksi doon? Isang bata. 11 anyos pa lang siya noon. Ang pangalan niya, Jose Rizal. At yung nakita niya nung araw na yon, yun yung nagtanim ng ideya na babago sa buong Pilipinas. Kitang-kita natin yung domino effect, di ba? Dahil sa pagbitay sa Gomburza, namulat si Rizal. Dahil namulat si Rizal, isinulat niya yung El Filibusterismo at inalay pa sa kanila. At dahil sa El Fili, anong sumunod? Yung spark ng himagsikang Pilipino. At hindi yan haka-haka lang ha. Mismong si Rizal ang nagsabi. Paraphrasing his words, kung hindi dahil sa 1872, wala sanang Rizal na kilala natin at baka wala rin tayong kalayaan ngayon. Ganon kalakas yung impact ng sakripisyo nila. So yun na nga, ang dapat sana'y tuldok, naging simula. Ang dapat sana'y magpapatahimik sa mga Pilipino, yun pala yung gigising sa ating pagkabansa. Yun ang kwento ng Gomburza. So bago tayo magtapos, maiiwan yung tanong na to. Sa panahon natin ngayon, sino kaya ang mga Gomburza? Sino yung mga tumitindig para sa tama, para sa karapatan ng iba, kahit na delikado? Isang bagay na magandang pag-isipan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.